Okay. Since nagsimula na ang impeachment, yung ginagawa nilang trial ngayon doon sa Congress ay hindi po maganda dahil kahit sinasabi ng saligang batas na pwedeng mag-hearing doon sa Committee on Justice, hindi pwedeng mini-trial yung hearing na yun. Dapat yung hearing na yun ay para magkaroon lamang ng oportunidad yung respondent na sumagot, pero hindi ka pwedeng magsabina ng mga tao at ng mga dokumento. Hindi mo pwedeng kunin yung compulsory yung mag-compel ng attendance ng witnesses and production of evidence dahil trabaho po yan ng trial court at ang trial court ay nandoon sa Senate. Ang tanging pwedeng gawin lamang dito sa Committee on Justice ay kung ano ang naroon doon sa complaint, yun lamang ang dapat pwedeng pag-usapan. Kaya yung ginawa nila kahapon na ipinatawag yung witness na si Ramil Madriaga, hindi po maganda yung ginagawa nila dahil nag-explore na sila ng mga bagay-bagay na wala doon sa complaint. Kung titignan nyo po yung rules ng House pagdating sa Committee on Justice, pagdating sa impeachment, specifically sa pagpuprueba, pagbibigay ng proof ng mga sufficient facts na nandoon sa complaint, dapat mag-focus ka sa facts sa complaint. Pero kapag insufficient yung facts sa complaint, dapat hindi nga siya ipapasa as sufficient in substance at hindi dapat sufficient yung grounds. Kasi kung titingnan naman natin yung complaint, hindi naman in-identify specifically kung ano sa mga grounds for impeachment ang kanilang ipinupush, ano yung elements ng grounds na yon at ano yung facts na nagmi-meet doon sa mga elements na yon. Ang ginagawa nila yon, absent sila sa facts at sa ebidensya. Ngayon, gusto nilang magkaroon ng fishing expedition at in this process, accusatory process, maghanap sila ng ebidensya na wala doon sa complaint. Kaya nila pinatawag si Ramil Madriaga. Pero at any rate, kung meron mang value yung testimony ni Ramil Madriaga kahapon, ay wala namang kwenta ang kanyang testimony. Tandaan po natin, ang tanging relevance lamang ng kanyang testimony ay siya daw ang nag-distribute ng 125 million confidential funds. Pero ano ang nakalagay sa kanyang supplemental affidavit tungkol sa distribution ng supplemental funds, ay ng confidential funds? Nag-distribute daw siya ng pera pero hindi niya sinabi kung sino ang nag-utos sa kanyang nag-distribute. At hindi niya sinabi kung yung pera na dinidistribute niya ay galing sa confidential funds. Isa lang paragraph ang binanggit niya doon na sinabi lang niya, actually sir, 24 hours ko siya dinistribute. Pero sino nag-utos sa'yo? Pero paano mo nasabi na galing yan sa confidential funds? Ang gusto niyang gawin doon sa hearing na yun ay para establish niya yung kanyang credibility. Close daw sila ni Sarah. Pero ang basa ko sa kanya ay hindi sila close. Alam mo kung bakit, sir? Sige, kuya. Kasi mukha lang siyang leader ng isang sumusuporta kay Sarah. At si Sarah ay masyado lang polite sa kanya kaya meron siyang mga picture. Kasi ngayon nakita mo naman kahit sino lumalapit kay BP, nagpapapicture siya talaga, hindi siya maarte. Oo nga kami nga ni Sarah, dami maming picture, mas intimate pa ang picture namin, pero sasabihin ko ba na personally known niya ako? Hindi po. Kapag close talaga sila ni Sarah, i-email ba siya ni Sarah ng formally, Dr. Madriaga, thank you so much for coming into my inauguration. I-email ka ba doon ng formally? Ako nga, hindi ako ini-email formally ni BP Sarah. At saka kapag i-greetings ka ng birthday mo, i-greetings ka ng personally or ite-text mo or tatawagan mo, hindi mo ipiprint sa isang papel. Yun yung ginagawa sa mga fans club mo Ipiprint mo sa papel yung pangalan tapos bibigyan mo lang ng generic, good wishes and more success. Yun ang ginawa niya kay Madriaga. Ganun. Kasi bakit ka mo? Kapag close friend kayo, nasa isip ka niya bakit ko pa kailangan basahin yan? Tsaka ito sa ano ko lang yung iba talagang magkaibigang dikit na dikit, lalo sa mga politika sa politika, hindi mo naman nakikita yung kaibigan, yung talagang best friend niya na laging nakadikit doon dahil sa politiko, di ba? Hindi, bakit? Behind the scenes sila, bakit? Hindi na kailangan dumikit pa kasi mag-best friend na nga, close na nga, bakit pa siya dikit na dikit? Para lang talaga makita sa camera. Karamihan sa ganun, di ba? Oo nga po, ngayon po, nung nangampanya ako, at ngayon meron tayong mga political movement, ang dami, daang organisasyon ang dumidikit sa atin at dumidikit kay VP Sara. Sabihin ko po sa inyo, ang dami nang nakipag-selfie kay BP Sara. Ang dami ng greetings, mas maganda pa, mas personalized pa yung mga greetings. Ibig mo bang sabihin, itong mga taong ito, in the future, pwede nilang sabihin na close sila kay Sara? Yes. Ako nga, hindi ko pwedeng sabihin na close ako kay Sara dahil hindi naman kami nag-uusap. Kahit na nag-greet nga niya ako, nagkakamayan nga kami, nasa restaurant nga kami na kumakain, pero hindi ko sasabihin na personally acquainted kaming dalawa kasi introduce lang ako pero hindi kami nag-uusap. Oo, baka nga, di ba? Kasi talaga magkaibigan, minsan may sariling lakad yan na sila lang, bisa nga, di ba? Alam kapag celebrity, di ba, attorney? Tagulang sila, ano muna tayo, sibat muna tayo, dito tayo, mag-relax tayo. Sila talaga yung magkakaibigan na behind the scene, wala sa camera, magkaibigan talaga. Ikaw siguro, marami ka na magkaibigan na hindi mo naman sila nakitang nagpapapicture sa'yo in public. Pero
magkaibigan kayo, mag-best friend kayo, close friend kayo, walang camera, kayo taga magkakaibigan. Kapag kami magkakaibigan, ipapakita ko yung call logs at saka text. Oo. Bakit yung mga ipinapakita mong picture yung mga nakapublish sa Facebook? Oo. Yan yung mga picture na mga fans lamang. Yun. Fans ka, thank you very much, pero hindi kita close, okay? Oo. At saka masyadong suspect yung sinasabi niya na nung una daw silang nag-contact ni Oo. VP Sara, gusto daw ni VP Sara ang tawag kay sa call. Oo. Hello! Sasabihin ko na ngayon, first time lang namin nakapag-usap through telephone ni VP Sara nung isang araw. Oo. At nakuha ko yung number niya, tinawagan ko siya, sabi niya, Vice, wag tayong mag-usap sa cellphone dahil tapped ito. Mag-text na lang tayo sa signal. Oh. So, ibig sabihin, kahit ako, kahit kami, nag-uusap kami sa political circle, hindi kami nag-uusap through tawag dahil ang tawag ay Pwede, nakatap. pwede kasi ma-wartap yan, di ba? Kaya nga, kung kayo mag-uusap ng mayroong mga, bawa lang, attorney, mag-uusap yung dalawang tao na alam na confidential, na alam kayo ay minomonitor, isip nyo, mag-uusap ba kayo ng ganun? Hindi kayo mag-uusap truthful kasi tama ka, pwedeng matap yun. Kapag natap yun, evidence yun. Tama po yun. Ganun talaga. Kapag talagang magaling ka talaga sa pagpapatakbo ng political operations, hindi ka gagamit ng tawag. Gagamit ka ng mga encrypted messaging platform tulad ng ginagawa naming lahat ngayon. Ito pa po ang isa pang nakakatawa na komento ni Ramil Madriaga kahapon kasi daw tinatawag niya daw yung dalawang niyang anak ng baliw at bading. Hindi totoo yan. Alam mo kung bakit? Dahil wala sa bokabularyo ni Duterte, ni Digong, ang baliw at bading. Kasi ang gagamitin niyang word ay bayot at buang. Tama. Kasi Bisaya yan. Cebuano yun. Di ba? Yun ay isang character assassination yun eh. Di ba? Kumbaga, wala ka nang may pintas doon sa ginagawa ng isang tao, saan mo sa hanapan ng butas. Character assassination. Alam mo ano yan eh. Alam mo ganito yan eh. Wala na, kumbaga, wala kang may bubutas kung ano yung trabaho, di ba? Gaano kataas sa kredibilidad ng isang sangkot sa mga krimen at gagawin mong witness? Ito ang basa ko, Glenn. Oo. Itong si Ramil Madriaga, fanatic yan noon. Nakakuha ng mga ilang picture. Kaso nga lang, sumablay sa buhay, pinakulong ng kidnapping. Hindi na makabail yan kasi kidnapping yan. Kidnapping, Non-bailable yan. Habang oh. buhay, nasa kulungan na yan. Okay. Ngayon, desperado yung tao. Linapitan siya ng gobyerno, hoy, kapalit. Papalayain ka namin, alam ko wala ka ng chance sa buhay kasi nakakulong ka na habang buhay eh. Close pa sila noon eh, di ba? Bumaliktad ka. Di ba meron kang mga picture, dati supporter ka ni Sara, bumaliktad ka, gumawa ka ng mga kwento, madali lang naman gumawa ng kwento, Oo, basta may naman. mga picture ka, fans ka naman eh. Oo. May mga picture ka naman na tabi kayo ni Sara, may mga video kayo. Gawa ka ng kwento, kunwari ikaw ang nagdi-deliver ng pera. Madali ba yun? Eh kung ako, kakagatin ko yun. Eh kasi nakakulong na ako, wala na akong pag-asa sa buhay eh. Kapalit yung kalayaan mo. Yeah, buddy. Oo. So doon talaga mailalagay yung credibility ni Madriaga in serious question. Okay. Pero yung yung ganung binabanggit natin na siya isang kriminal at nasasangkot. Ito ba'y para bang hindi ba daw pa ba ito nakakababa sa kamera na ang dami-dami niyong pwedeng gawing witness, nakakulong. Hindi ba? Tapos, basang-basa ng iba, script masyado, na talagang, meron pa sa payak-iyak, di ba? Meron pa sa paganon-ganon, na sinasabi na umiiyak sa, tapos, yun naman pinaka-chair, bigyan mo natin ng pagkakataong umiyak, yung ating witness, di ba? Para ba talaga bang, halatang halata naman itong mga nasa camera talaga, attorney. Alam mo, Glenn, umiyak siya actually yung mga points nung sinasabi niya na sinusuporta niya si Sara Duterte. Pansin mo, 2 beses siyang umiyak. Umiyak siya nung binanggit niya nung nag-Facebook post siya na wala siyang ibang susuportahan kundi si VP Sara Duterte lamang. At umiyak din siya nung time na binabanggit niya yung personal encounter niya kay VP Sara Duterte. Alam niyang mahal na mahal niya si VP Sara Duterte dahil fanatic siya. Leader siya ng isang strongest supporters na grupo ng VP Sara Duterte at that time. Nagkataon lang ngayon na naipit siya ngayon, hawak na ang kalayaan niya ng gobyerno. Kinukulong na siya ng gobyerno habang buhay. Wala siyang ibang choice sa buhay kundi bumaliktad. Kasi hawak ka ng gobyerno, sa loob ka ng kulungan, pwede kang ipatumba ng gobyerno kapag hindi mo susundin yung utos nila. Kaya ipit na ipit itong si Manong. Nga, no? Siguro naiyak siya doon that time dahil sa hindi niya nakayanin na kanyang damdamin niya. Bakit sa pumayag sa ganung senaryo? Tama. Okay. Tapos, ang hamon sa kanya, may hamon sa kanya. Ang binabasa niyo yung kanyang mismo salaysay niya, di ba? Affidavit niya. Ang hamon sa kanya, alisin mo yung salaysay mo, sabihin mo uli yung mga sinabi mo. Kasi kung talagang galing sa puso yun, galing sa isip mo, memoryado mo. Tama. Actually, kinos-examine nga siya ng isang congressman eh. Kakampi yun ni BBM, as a matter of fact.
tinanong niya si Miss Acosta. Oo. Sabi mo si Miss Acosta yung nag-facilitate ng pera nung meeting na yun. Nung kine-question siya, sabi niya, hindi po. Pero ito ang binanggit mo sa affidavit mo. Ay, ganun po ba? Yun ang nangyayari. Scripted. Ibig sabihin, scripted. Kung hindi niya kayang ikwento independently ang kanyang sariling affidavit, hindi niya authorship yun. Ayun, no. So kapag ganon, na hindi mo na talaga parang hindi talaga sa gumawa. So doon pa lang, attorney, bagsak na ang witness ninyo. Bagsak na talaga ang witness. Hindi interesting ang kanyang testimonya. Kapag bilang abogado, isipin mo talaga, magsisimula ka ang tawag dito inversion. Magsisimula ka sa likod. Sige, sa okay. likod. Ang pinakalikod niyan is relevant ba tong witness na to? Yun. Para masabi mong relevant sa witness is ano ba ang sinasabi ng rules about sa presentation ng witness? Hindi actually required yung presentation ng witness at this point kasi hindi ito trial eh. Dapat kung ano lang yung clarification is kung ano yung nandoon sa complaint. At nabanggit ba siya sa complaint? Nandun ba yung supplemental affidavit niya? And then, saka mo siya dapat i-question. Hindi lamang ngayon mo lamang siya iprepresenta after na ipasa yung complaint at ngayon niya lang isasampa at ipapasa ang kanyang supplemental affidavit. At that point already, pwede mo nang ipa-dismiss or ipa-set aside yung submission na iyon. Dapat totally stricken out of record na yung testimony niya. Pero at any rate, assuming na tinanggap mo yung kanyang testimony at babasahin mo ang kanyang kredibilidad dahil yun ang pangalawang atakehin mo. Kapag nagsalita na siya, titirahin mo ang kanyang kredibilidad. Dapat sasabihin niya, dapat niyang ma-demonstrate na in close proximity talaga yung operation niya with VP Sara Duterte kasi kine-claim niya na siya yung nag-distribute ng pera. Pero so far, wala naman tayong makita na close talaga siya kay VP Sara Duterte. At best, isa lang siyang fanatic na maraming selfie. Ako rin, ang dami ko ring selfie ng mga fans ko. Itong mga to, baka mag-claim na may anak ako sa kanila. Nakakabahan tuloy ako. Di ba? Yung impeachment, hindi mo, klarong-klarong pamumulitik ka talaga eh. Klarong-klaro. Bakit? Sabi nga natin, hamon nga ng iba eh. Kung gusto nyo na mawala si Sara Duterte, ba't di nyo lang yan talunin sa 2028? Ba't kailangan pa yung impeachment? Ba't kailangan pa mga character assassination? Kung gusto nyo siyang talunin, edi maghanap kayo ng isang malakas ng kalaban at labanan nyo sa 2028 para sa ganun, hindi na siya maging presidente. Tama ka dyan, Glenn, kasi ang hina kasi ng president natin si BBM. Itong si BBM, presidente ka na, boss. Hindi ka naman lalaban sa 2028. Wala na eh. Pagkakataon mo na sana to na bawiin ang pangalan ng pamilya mo at ibalik ng pride ng Pilipinas, pero sinayang mo, inisquander mo eh. Ngayon, sino ang gusto mong i-push? Yung pinsan mo. Si Tambaluslos. Hindi naman namin siya kilala. Sa Visayas, Mindanao, hindi nga siya kilala eh. Sa North, hindi rin natin siya kilala. Hindi po ba? Ngayon, tinatayo mo lahat, buong political legacy mo, itinatapon mo sa basura para lamang i-push yung pinsan mo. Ngayon, bina-violate mo na rin yung democratic processes namin. Hindi nga namin sinasabi na dapat automatic manalo si Sara sa 2028, di ba? Hindi. Ang hinihiling lang namin is pabayaan mo siyang tumakbo at umandar ang ating democratic institutions. Kasi ang ginagawa nila, gusto nilang i-impeach kasi kasama doon sa consequences ng impeachment ay hindi na siya pwedeng tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Na anumang government position. Yeah, kapag successful sila doon, edi hindi na siya pwedeng maging presidente ng Pilipinas. Pero yun ba ang gusto ng taong bayan? Hindi. Ang gusto ng taong bayan, love man nila si Sara o hindi, ay gusto nilang kahit na sino na viable na tumakbong president ay hindi dapat iniipit at binibigyan dapat siya ng kalayaan na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas dahil maliwanag na maliwanag doon sa impeachment proceedings ngayon na wala talaga silang substantive case, laro-laro lamang sinisira nila si Sara at gusto nilang hindi makatakbo si VP Sara Duterte bilang presidente. Kasi kung tatanungin natin, Glenn, doon sa Norte bilang Ilocano, ako, meron ba akong kilala na pwedeng tumakbo laban kay Sara? Wala. Bakit? Sino ang pwedeng tumakbo? Si Hontiveros. Nagbubuo siya ngayon ng pera doon sa Luzon. Pero kilala ba siya ng normal na masa? Hindi namin siya kilala. Kilala ba namin si Tulfo, yung asawa niya, taga North? Pero malakas ba? Meron ba siyang anchorage doon sa mga taong bayan ng Norte? Wala. Hindi namin siya kilala. Pero love na love namin si VP Sara, kaya tuwang-tuwa kami. Kasi siya ang nagpapanalo sa manok namin noon na si BBM. Oo nga. Kasi si BBM hindi niya kayang manalo na walang Duterte. Kaya niya kinuha si Sara kasi gusto niyang bumawi. Kaya tuwang-tuwa kami. Malaki ang utang na loob namin sa mga Duterte kasi sinuportahan niya si BBM. Ngayon naman tong si BBM, parang tanga. Iniwan niya ang kanyang kapatid. Inaaway niya. Silang dalawa lang naman ang gusto namin. Akala kasi nila, porket inaaway ng kuya namin yung ate namin, ay dapat magalit kami sa ate namin. Hindi. Tama. Love namin si BBM, pero love din namin si Sara Duterte. Kaya Manong, tama na ang pang-aaway. Ikaw ang mali dito.
Hindi ka namin ito tolerate pero wag na wag mong sirain ang ate namin dahil siya lang ang kilala namin, siya lang ang alam namin na magiging presidente ng Pilipinas pagdating ng 2028. Tsaka kita mo noong nag-eleksyon, mas malaki ang boto ni BP Sara kaysa kay BBM. Di ba? Tama yan. Mas malaki. Labang ata ng 400,000, 300,000, di ba? Ganon. Sabihin, yung talagang tiwala ng tao ng KBP, mataas talaga. Kasi okay lang kung pumantay o mas mababa si Sara. Hindi eh. Mataas. So, tama ka. Yung bit-bit noon ni BP Sara kay BBM, nakita eh. Kasi ang laki ng agwat ng BP eh. Pag kinakausap ko ngayon yung mga Bisaya, idol, mula sa Visayas at Mindanao, tinatanong ko sila, meron ba kayong personal affinity kay BBM? Sabi nila, wala! Isa lang, porque sinuportan lang siya ni Sara, kaya namin siya binoto. Pero tanungin mo yung mga taga-norte, meron ba kayong affinity at affection kay VP Sara Duterte? Meron. Ayun. Kapareho ng affection namin kay BBM sa mga Marcos, kapareho din sa mga Duterte. Dahil sila lang, mga malalakas na mga leader ng bansa ang nagbibigay ng hope and the pride sa ating bansa. Kaya hindi namin sila binibitawan. Kahit itong mga nagmamagaling na ito, na nasa sidelines, na gustong magpasikat, pero hindi nyo nakuha kasi yung puso ng taong bayan eh. Kahit Tama. anong gawin yung pagkikembot dyan at pagtatambling-tambling at pagbuhos ng pera, hindi talaga kayo mananalo. Kaya huwag ninyong abusuhin ang ating democratic institutions and processes at lahat ng mechanism sa ating konstitusyon at batas para ipitin yung mga tao na tumakbo na talagang anointed ones na maging leader ng ating bansa sa susunod na eleksyon. Sa batas, hindi naman balabag sa batas na yung isang nakakulong na. May talagang ulitin ko lang na mayroon sa mabigat na kaso at wala na siyang panahon panlumaya dahil sa kidnapping. Pero para bang hindi ba sintonado na ang gagawin mong witness ay may kasong kriminal at wala nang pag-asa makalaya pa? So ikaw po, ano po yung take niyo doon? Hindi bawal sa batas na maging witness ang isang taong nakakulong na sa seryosong kaso. Pero pwede mong gamitin yung fact na iyon para buwagin ang kanyang kredibilidad. Kasi iisipin po ninyo, ang kanyang kalayaan ay nasa kamay ng gobyerno. Ang kanyang seguridad ay nasa kamay ng gobyerno. Nasa custody siya ng gobyerno. Kung gusto siyang ipatumba ng gobyerno, mapapatumba siya dyan sa loob ng kulungan. Anytime. Lalo na ang kanyang kaso ay non-bailable. Ibig sabihin, ang hirap mag-bail dyan. Baka talo nga siya sa kanyang petition para makapag-bail out eh. So halos habang buhay na siya na nandoon sa loob ng kulungan. Ngayon, gagawin niya ang lahat para siya ay makaalis. So bargain ang ginawa? Bargain ang ginawa. Bargain, Kapag kinausap ka ng gobyerno ngayon, nasasabihin sa'yo, wala ka ng chance na makalabas. Pero bibigyan kita ng chance kapag bumaliktad ka. Anyway, meron ka namang some information na pwede naming magamit kasi parang close ka naman nun kay Sara eh. O nga no, medyo close ako kay Sara nun kasi meron akong organization na nangangampanya sa kanya at may mga selfies kami. Pwede nating magamit yan. Pwede na yun para ma-establish na close kayo. Ang tanong, close ba talaga sila? Hindi po talaga sila close. Bakit? Ito pa yung statement na sinasabi niya kahapon na naiinis ako. Sabi niya, nung una daw silang nag-meet ni Sara at pinatakbo nila si BBM na presidente, plano daw nila na pababain si BBM ng 2025. Aba. Either through revolution or other extra-constitutional means. Dagdag kwento yun Yun ang sabi niya, sabi niya sa kanyang affidavit. Sabi ko first time kong ma-meet si Sara nung araw ng Davao last week. Doon sa program nila at after lunch. Nung lunch noong after that program. Okay. At na-bring out yung topic na ano yung position ni Sara sa panawagan ng taong bayan ngayon na gusto na nilang pababain si BBM. At yung mga iba nagko-call ng revolution. Sabi ni VP Sara, I'll just let the things take their natural course. Yun. Magfo-focus lang ako sa trabaho ko sa VP, kung anong binigay nilang budget sa akin, at projects, yun lang ang gagawin ko. Wala nang iba. In other words, implicitly sinasabi niya, ayokong gumawa ng gulo. Ayoko na ako yung mamuno ng revolusyon at extra-constitutional transition. Ayaw niyang guluhin yung administrasyon ni BBM. In other words, si BBM lang ang nanggugulo. Kaya sa statement ni Madriaga na meron na talagang plano from the beginning na alisin si BBM by 2025, hindi totoo yan, Ramil Madriaga! Ano yan? Pinasabi lang sa kanya, batay dun sa script na gagawin niya or nanggaling talaga sa kanya. Kaya dalawa yan, attorney. Either gusto niyang idagdag yon or ito sabihin mo. Diba? So, wala kumbaga sabi nga natin malabo pa sa sabaw ng pusit yung mga sinabi niya. Tama. Tama ka Glenn, halata na itinuro sa kanila kasi ang gusto nilang mangyari is maging consistent
yung kanyang statement sa general context ng political situation natin ngayon sa ating bansa. Kaya gusto niyang sabihin na, alam nyo, kaya nagkakagulo nung 2025 at ngayong 2026 kasi nung 2022 pa lamang at 2021 pinaplano na nila by 2025 midway ay umalis na si BBM. Gusto niyang palabasin na may ganong usapan na noon para kunwari close sila sa inner circle. Pero hindi, bossing, hindi yan yung totoo. Pag nakausap mo si VP Sara ngayon, hindi yan yung plano niya ngayon at hindi rin yung plano niya noon. Kasi sino ngayon ang mag-iisip na bakit mo guguluhin ang gobyerno, sure win na si Sara for president ng 2028. Tama. As a matter of fact, gusto ni Digong na tumakbo si Sara as president ng 2028. Pinagbigyan lang niya si Amy. Napatakbuhin si BBM para makabawi. Sure win na si Sara ng 2028. Bakit mo guguluhin yung Pilipinas? Bakit mo i-alienate yung voting block ng mga Marcos sa norte? Mawawalan ka ng boto niyan kung sakasakali at umabot tayo sa 2028. Hindi ba't gusto mong makipag-close pa rin sa BBM block at i-maintain mo ang iyong Duterte block sa Visayas and Mindanao para 2028 buo ang iyong pwersa? Tama. Bakit ka magre-risk ng ganoon kalaki? Tanga ka ba? Magre-risk ka ng revolusyon at ayaw midway ng administrasyon ni BBM, sure win ka na sa 2028? So, sa pananaw mo sa nangyayaring ito, sa ginagawang hearing ng hearing po sa Kamara, kaugnay nga po dito po sa impeachment, masasabi ba natin na itong ito pong mga congressman na ito na talagang isinusulong yung mismong impeachment laban kay Sara Duterte, ito po yung mga ginamit lang talaga ng administrasyong ito? O talaga bang sa pananaw nila, meron talaga silang laban para kay VP Sara? Talagang gusto lang talaga nilang mapatunayan o ipahiyaman sa taong bayan si VP Sara para yung mga taong nanonood, panghinaan ng loob. Kaya totoo at hindi sinabi, para kapag may sinabi sila ganito, posibleng may mga hindi na maniniwala kay BP at baka kapag tumakbo presidente, bakit din sa iboboto. Yun rin ba yung habol minsan nila dyan? Itong mga nasa Congress ngayon, napasubo na lang itong mga to, Glenn. Alam mo kung bakit bayad na kasi sila to begin with. Akala kasi nila, mananalo sila sa impeachment process. Pero habang umaandar yung issue, alam nila na yung taong bayan ay bumabaliktad. Ayaw nila sa kanilang panig. At nabuko sila sa bayaran. Ngayon, napapansin mo, ang tono ngayon dun sa Committee on Justice, di ba medyo mabait si Congressman Jervil ngayon? Luis Ay sinasabi niya, pinagbibigyan niya, bossing, wag probationary question. Dapat clarificatory question lang. Okay yun para sa akin. Clarificatory question lang kasi ayaw niya masyadong lutuin doon sa Congress. Pinapatapos niya na lamang ito dahil alam niya na marami sa Congress ang gusto naling bumaliktad. Itong mga tao sa Congress at sa Senate, ayaw nilang ipagpatuloy yung laban kung alam nilang hindi nila kayang manalo hanggang sa huli. Ang tanong, mananalo ba sila hanggang sa huli? Hindi. Kasi kung bibilangin mo lahat ng numero sa Senate ngayon, at most, in the best scenario para sa kanila, 14 lang ang pwedeng bumoto sa kanila. Kasi tatanggalin mo dyan sila Marcoleta, sila Bongo, sila Robin Hood Padilla, at iba pa nilang makakampi. Pati yung isang ehersito, ayaw na rin bumoto para sa kanila. At marami pang mababawas dyan. So in the best scenario, 14 lang ang pwedeng bumoto para sa impeachment. Kailangan mo ng 16. So kung sila na-recognize na nila na hindi nila kayang tapusin itong laban hanggang sa uli, at mukhang yung kinakalaban nila ay magiging presidente ng Pilipinas under whom they will serve in the next 6 years after 2028, at tatakbo rin sila pagdating ng 2028, patay kayong lahat yan. Hindi na nila itutuloy yan. Kaya natutuwa ako na medyo humihina ang kanilang push pagdating sa Committee on Justice. Nagtitiwala ako na baka hindi na rin ito pumasa papunta doon sa plenary para pagbotohan ng 1/3. And I'm super confident na hindi ito papasa sa 2/3 sa Senate. Kaya ngayon pa lamang, mga kasama dyan sa Congress at sa Senate, huwag nyo na kayong masyadong magpakabibo dahil matatalo kayo sa laban na ito. Huwag na kayong magpakabibo. Huwag nyo nang masyadong i-push yung impeachment. Pabayaan nyo na itong mamatay dahil sa susunod na eleksyon, kapag nanindigan kayo sa ganyang posisyon, matatalo kayo lahat sa Visayas, Mindanao at sa Luzon. Ito pa ito raw po babantayin mo, attorney, siguro sa susunod tayo kapag pa yung isa nilang hinimbitahan dyan sa Kamara, ito siguro panunuorin mo to. Baka ito lalo pa magpapalubog sa kanila. Mukhang ata inimbitahan si dating Senator Antonio Trillanes. Ito mo ako na ito, hindi na nga sikat ito eh. Sikat lang ito dahil papansin ito, naninira ito ng hotel eh. Nanalo ng minsan pero hindi na nanalo sa mga sumusunod. Masyadong obsessed ito sa kanyang advocacy ko, no? Nakaka-receive din pala ng mga mali-maleta tong mokong na ito. Hindi ka na sikat, bossing. At by the way, lahat sila ngayon na lumalaban sa mga Duterte, lahat ng mga lalaki mukhang effeminate. Kapag kalinya nila,
si Leila de Lima, siya na ang pinakamukhang masculine. Ayun Hindi ko naman. naiintindihan kung meron bang iniinom itong mga ito na nagpapalambot ng kanilang itsura. Ay, ganun. Anyway, attorney, bago tayo tuloy magtapos, baka meron kang gustong sabihin sa ating po mga tagapanood, tagapakinig. Go ahead po, attorney. Mga kababayan, pagpatuloy po natin ang suporta natin para sa katotohanan. At ang katotohanan yan ay nagdeklara na tumakbo bilang presidente ang ating manok na si VP Sara Duterte. Suportahan natin siya hanggang sa uli. Kaya kahit na anong movement ng government na ito para pigilan ang kanyang pagtakbo, labanan po natin. BBM, mula sa mga Ilocano ng Norte, mula sa kapwa mo Ilocano, magtrabaho ka na lang, sir. Ang suporta namin ay nasa iyo pa rin. Wag na wag kang bibitaw sa iyong pangako na iaangat mo ang Pilipinas. Meron pang 3 taon, 2 taon para tuparin iyon. Wag mong atupagin ang paglaban, wag mong atupagin ang pang-aaway mo sa iyong kapatid na si Sara Duterte. Magbatin na lang kayong dalawa, okay? Ayun. At dapat nga kayo mag-focus ang talaga yung ating gobyerno sa krisis ngayon, wag sa politika. Malinaw na diskurso, matinong argumento, makabuluhang talakayan. Ito ang programang nagbibigay boses sa katotohanan.